Samantala, mga latik makers sa Calasiao, Pangasinan, pinaghahandaan na ang pagtaas ng demand ng kanilang produkto sa holiday season. Silipin sa report. Pinaghahandaan na ng mga bibingka maker sa Purok 3, Barangay San Vicente, Calasiao, Pangasinan ang pagtaas ng demand sa kanilang produkto sa darating na Kapaskuhan hanggang sa bagong taon. Tulad ni Dong Aquino na 7 taon nang gumagawa ng bibingka, hanap buhay na namana pa niya sa kanyang lola at tiyahin. Sa katunayan, nasa humigit kumulang 20 pamilya sa Purok 3 ang gumagawa ng bibingka. Halos lahat magkakamag-anak. Ang mga gawang bibingka ni Dong ibinibenta sa palengke. Meron na rin siyang mga reseller. Iba pa ang mga umu-order sa kanya tuwing may okasyon. Pag December, marami po talagang nag-order po sa amin. Dumadayo pa ng iba-ibang bayan. Bestseller daw ang gawang special bibingkang latik ni Dong, pati ang kanyang tapong o tikoy. Pero mabenta rin ang kanilang pichi-pichi, kulambo, kasava at sapin-sapin. Buhay na buhay rin ang tradisyonal na paggawa ng bibingka sa barangay, tulad ng 74 anyos na tiyahin ni Dong na si Lola Dida. Mahigit 3 dekada na siyang gumagawa ng bibingka. Inaabot daw ng mahigit 3 oras ang kanyang pagluluto ng bibingka gamit ang kahoy. Kahit 4 na araw, hindi mapapanis. Kahit yan sa abroad. Upang masuportahan ang mga bibingka maker at maipakilala palalo ang kanilang produkto, pag-aaralan daw ng Barangay Council ang pagkakaroon ng Bibingka Festival sa mga susunod na taon. Kung may makakatulong sa amin, gustong-gusto ko yan para naman ma-promote yung bibingka dito sa amin. Ayon naman sa lokal na pamahalaan, bubuo sila ng grupo o asosasyon ng mga gumagawa ng iba't ibang produkto sa bayan para mas magiging sistematiko ang pagbibigay ng suporta o tulong sa mga ito. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, One North, Central Luzon.